Hey mga brods, may balak ka talaga. Ito pong Barangay Ginebra San Miguel sa pag-trade dito kay Jamie Malonzo. Yes, dahil nga sa mga pinakita na ito, dahil nga natalo nga daw ang Barangay Ginebra San Miguel, ay isinisisi din nila sa mga players na inconsistent dito sa Gin Kings. Dahil alam din naman natin na ito pong Ginebra, ginawa talaga nila yung best nila, lalong-lalo na si Boss Al Francis Chua na mapalakas talaga yung lineup na ito. Biruin nyo yan, nandyan na si Malonzo, si Gray healthy na, tapos kinuha pa si Troy Rosario. Pero ito pong TNT, ano naman ang TNT mga brods? Wala pang Jason Castro, wala pang Brandon Ganuelas Rosser, hindi pa ganun kahalakasan yung lineup nila. Pero nanalo sila ng kampyonato. Kahit sabihin natin, nabuhat ni RHJ ito pong TNT, ay may Justin Brownlee naman ng Ginebra, di ba mga kabrods? Well, dito nga po kay Jamie Malonzo mga kabrods, ito na nga, bali-balita na iti-trade na rin ito dahil nga sa kanyang mga pinapakita na inconsistency sa Ginebra. Alam din naman natin na malakas talaga ito pong si Malonzo in terms of offense, defense, nakakatulong siya mga brods, rebounds mga kabrods, and yung kanyang athleticism. Pero hindi na nga ito nag-work sa Ginebra ngayon dahil hindi na ito yung Jamie Malonzo na nakikita natin sa Lasal dati at nakikita natin sa Northport Batampier as a superstar. Kumbaga, nagiging dependent na lang ito sa kanyang mga teammates dahil alam niya na hindi siya yung pinaka-role player nila mga kabrods. Kaya ito pong si Malonzo, siguro nga parang tinatamad na lang din maglaro. Kaya ito mga kabrods, imbis na sa independent teams ito, palaruin mga kabrods ha. Ito pong si Boss Al, why not ilipat ito sa sister team naman ng Barangay Ginebra San Miguel? Well, syempre, ang San Miguel Beermen na ito, nagre-rebuilding na ngayon. Kaya ito po si Malonzo, sayang kasi yung talento na ito mga brods kung ito ay ibigay mo sa ibang pupunan. Kaya sa SMB, mas makakatulong naman siya dahil syempre alam din naman natin ang SMB ngayon ay kailangan din ng mga ganitong power forward or small forward na katulad ni Malonzo, lalong-lalo na't nabitawan nila si Vic Manuel para kay Kahilig, pero ano nangyayari? Hindi naman nag-work yung Andreas Kahilig. Kaya itong si Malonzo, siguro nga mas lalakas ito lalo mga kabrods kung ito yung palaruin mo sa SMB dahil balak nga ng Ginebra na alisin si Malonzo pero kukunin naman nila at ibabalik yung Arvin Tolentino na nag-best player of the conference ngayong Commissioner's Cup. Kaya ito, si Malonzo na ang magbabago na ba mga kabrods sa SMB dahil syempre sabi nga nila kay Coach Tim Cone, yung mga ibang role plays dito hindi nga niya napapasok mga kabrods, hindi niya nagagamit. While ito pong sa SMB, yung mga ibang mga bangko dito mga kabrods, sabi nila ay nagagamit rin kahit papano, maski nga si Kit Jimenez dati, di ba, na ipapalaro pa ito ni na Coach George Gallen and Coach Leo Austria. Kaya nga ito pong si Malonzo, imbis na masayang yung talent nito na palagi lang bine-bench ni Coach Tim Cone mga kabrods, syempre, mas magagamit naman ang kanyang talent sa SMB. Mas magagamit ito ni Coach Leo Austria, lalong-lalo na, pampakompleto ito ng kanyang opensa. Na kay Malonzo na talagang lahat mga kabrods. Ang kaso nga lang, kailangan lang talaga pagkatiwalaan. Ito pong laro niya. Kailangan din bigyan mo ito ng magandang minuto para nga ma-boost yung confidence nito mga kabrods, yung confidence level. Kaya nga nawawala yung confidence nito sa Ginebra dahil nga hindi ito masyadong naipapasok na. Kumbaga, ang iniisip na lang niya palagi ay isa siyang bench player or hugot player na lang. Kaya ito sa SMB, mas mapapalakas ito ni Coach Leo, and sa height niyang 6'6 or 6'7 mga kabrods, ang laking bagay ng isang Malonzo dyan. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods, Malonzo to SMB. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of Ginebra na natalo nga ngayong kampyonato, ito gusto nilang ibalik ito pong si Carl Tamayo from Changwon LG Sakers na dating UP Fighting Maroons. Yes, sino ba namang hindi makakakilala dito kay Carl Tamayo? Maski Gilas Pilipinas, ang daming ang napapahanga nito. Alam din naman natin ng Ginebra, dismayado talaga dahil 3 years na itong hindi nagkakampyon. Kaya nga ito, gusto rin bumawi na Boss Al. Nagugutom na talaga sila mga kabrods na magkaroon ulit ng kampyonato. Talagang hindi nila matanggap na palagi na lang MVP group in 3 years. Kaya ito mga kabrods, ito pong Ginebra, gusto nga kunin ito pong si Carl Tamayo from Japan B-League. Nagawa na yan ng Ginebra once dito sa ginawa nila kay RJ Abarentos na galing Japan B-League. Tapos kinuha din nila at pinadraft
sa PBA. So kayang-kayang gawin din yan ng Ginebra dahil offerin nila na mataas mga kabrods. Ito pong si Carl Tamayo. Ito pong 6'8", 24 years old Cebuano na ito mga kabrods. Syempre, malaking tulong ito sa Ginebra. Kita nyo naman, gamit na gamit ito ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas. Kaya pag ito'y bumagsak sa Ginebra, alam na ni Coach Tim Cone paano ito gamitin. Paano i-execute ang isang Carl Tamayo. So, ang dami nang skills na ito ni Tamayo. Footwork sa ilalim, yung bangga niya sa ilalim mga kabrods, nandyan na rin. Yung kanyang switch shooting, andyan na rin mga kabrods. Parang Kiambaw rin talaga ito. Pero mas maganda yung stroke ng isang Carl Tamayo. Kaya nga dito, masipag talaga. Ito pang manlalaro na ito. Kaya nga sa edad niyang 24, ang dami na niyang pinapakitang achievements dito sa Gilas Pilipinas. Dahil sa edad niyang 24, hindi na kumukuha ng mga pro. Ito pong Gilas Pilipinas. Kumbaga, sina Carl Tamayo, Kevin Kiambaw na lang yung mga batang players na kinukuha nila dahil malalakas na talaga yung generation ngayon. Kaya ito pong si Carl Tamayo, gustong kunin ng Ginebra. Ang laking tulong na ito mga kabrods. Dahil gusto nga nilang burahin ito pong pag-Grand Slam na ginagawa ng TNT Tropang Giga dito sa ating All-Filipino Cup na magi-start na this week kung di man ako nagkakamali mga kabrods ha. And ito po, no-contact na rin ng Ginebra. Sabi rin sa mga reports natin, ito pong agent ni Tamayo kung papayag si Tamayo sa offer ng Ginebra. Pag hindi naman mga kabrods, ito pong Ginebra kukuha na lang ng mga ibang players na local dito sa PBA, yung mga forward na kailangan nila. Ito po kasing si Tamayo, napaka-worth it na ito mga brods kung makuha ito ng Ginebra. Hindi lang kampionatong pwedeng maibigay na ito. Pwede na rin ito maging face ng Barangay Ginebra San Miguel, face ng franchise ng Ginebra. Dahil pwedeng nga maging superstar ito ng Gin Kings dahil bata-bata pa na player tapos lakas na mga kabrods. Tingnan mo, nagpo-pro na nga sa Japan B-League So tapos mataas pa ang level ng competition dyan. Kaya hindi mo rin masisisi na kung bakit ang lalakas na ng mga players from Japan B-League na pinapalaro natin sa Gilas Pilipinas. Dahil grabe nga rin yung competition doon kaysa nga daw sa PBA. Mas maraming teams doon, mas maraming imports doon mga kabrods, mas maraming games. Mas batak sila doon mga kabrods. Kaya di ba nung pagpasok na ito po ni RJ Abarento sa Ginebra, grabe yung confidence ng rookie na yun. Parang hindi talaga rookie tignan naman kung maglaro, parang veterano na talaga. Kaya yan yung mga nangyayari from Japan B-League players to PBA, iba na yung confidence level nila. Skills pa lang ni Tamayo, ang ganda ng mga kabrods, ang laking bagay na to sa Ginebra. Pwede pa nga makatulong ito sa center position kay Japet Aguilar Kaya hindi magsisisi ang Ginebra dito mga brods. Pwede pa nilang maiuwi yung kampeonato ngayong All-Filipino Cup. Pero syempre, aabangan natin kung papayag si Tamayo sa offer ng Ginebra. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isay natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.